kawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong panghi, ayon din sa'yong pag-ibig sa'kin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat Magandang tanghali po, at Father. maligayang pagdating sa parokya at pambasang dambana ni Santo Padre Pio. Sa paghahandog po natin ng banal na misa sa mga sandaling ito, ating handugan ng pagpupuri at pasalamat ng Diyos sa lahat ng mga biyaya at mga pagpapala na ipinagkaloob sa atin. Isama din po natin sa ating panalangin ang intensyon ng lahat narito, ganoon din ang mga mahal na sa buhay na hindi natin kapiling sa misang ito. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, atin po munang amin at pag-isihan ng ating nagawang kasalanan. Sabay-sabay tayo. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawa nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinapanauli at pinahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa paggawa ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumutubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito, kahit di umulan ay wala itong aalalahanin.
patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, mapalad ang maasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adikhay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat. Sa buong Diyos ng liwanag niya tiyagay aning lalang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagangalang Lazaro, tad-tad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at nilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mo nagpasasak ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaalis siya rito, samantala ikaw namay nagdurusa. Higit sa lahat, iniligay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po ang mga Abraham, ipinamamanik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparuin po nga ninyo siya
upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang makasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Muli po, magandang tanghali sa inyong lahat. Alam po ninyo, mga minamahal na mga kapatid, mayroong dalawang paraan para ang tao ay magkasala. Ang unang paraan ay yung kasalanang ginawa, committed sins. Halimbawa, pumatay, nagnakaw, nanakit ng kapwa, Yun yung unang paraan para ang tao ay maging makasalanan. At ang ikalo naman, yung namang hindi ginawa. Ano po yung hindi ginawa na nagiging dahilan ng kasalanan ng tao? Ito yung tinatawag nating sin of omission. Ito yung mga bagay na maganda na dapat natin ginawa sa ibang tao pero hindi natin ginawa. At yan po ay kasalanan. Alam mong ito ay kailangan ng iyong kapwa pero hindi mo ginawa. Yan po ay sin of omission. Mga minamahal na mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo, ano nga yung kasalanan ng isang mayaman? Yung mayaman sa kwento, di ba kasama si Lazaro, hindi naman niya sinasaktan si Lazaro. Hindi naman niya winawalang niya si Lazaro. Pero bakit nagdusa sa Hades yung mayaman? Kasi nga, sin of omission. Hindi niya sinaktan, pero hindi naman niya tinulungan. Kaya nga yung mga bagay pala na nagagawa natin sa ating kapwa ay kinukumpisal, salamat. At huwag din natin kakalimutan, ikumpisal at hingi ng tawad sa Diyos yung kasalanan na mga bagay na dapat natin ginawa pero hindi natin ginawa. Alam niyo mga minamahal na mga kapatid, napakaganda ng eksena. Noong naghihirap na yung mayaman doon sa Hades, anong sabi niya? Amang Abraham, ipinamamani ko po sa inyo, na ako'y papuntahin ho ninyo diyan. At ako po'y hirapang-hirapan na din eh. Sabi na Abraham, ay hindi pwede. May malaking bangin na naghihiwalay sa atin upang ang narini ay hindi makaparyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini. Pero nag-request uli yung mayaman. Sabi niya, Amang Abraham, iutos po ninyo kay Lazaro. Ninyo, napakabosin niya, na isawsaw yung kanyang daliri sa aking dila sapagkat ako'y hirapang-hirapan na. Bakit kaya yung daliri ang ni-request nung mayaman? Balikan natin yung kwento. Sapagkat yung daliri ni Lazaro ang naging dahilan ng kanyang ikinabubuhay. Sa anong paraan? Malinaw. Yun ang ginagamit ni Lazaro na isang mahirap na namumulot ng mumo sa mga nalalaglag sa hapag ng mayaman. Na yung daliring iyon ang hiningi ng mayaman upang maisalba siya sa kanyang kahirapan. Bakit kaya sa dila nais ipapatong ng mayaman yung daliri ni Lazaro? Sapagkat yung dilang iyon ang naging dahilan ng kanyang kasalanan. Sapagkat yung dilang iyon ang nagpakasasa sa masarap na pagkain, samantalang ang mahirap na si Lazaro ay walang makain. Kaya nga,
kung ating pong pagninilay-nilayan, anumang bahagi ng ating katawan na ginamit natin sa kasalanan, yan ang ikahihirap sa kabila. Kaya nga, kung yung dila nung mayaman ay hirapang-hirapan kasi siya'y kumakain samantalang si Lazaro ay naghihirap, paano na ho kaya ang mga tsismoso o tsismosa? Baka ikahirap ang dila doon sa kabila. Baka yung ating kamay ang unang mabulok dahil tayo magnanakaw. Baka yung ating isip ang unang mabulok at maghirap dahil sa masamang iniisip natin sa ating kapwa at kung ano pa. Kaya mga minamahal mga kapatid, ito yung nagiging subculture na natin ngayon. Yung tipong ayaw nating makialam. Kahit alam nating minaagrabyadong tao, ayaw natin makisangkot. Kasi baka madami pa ako dyan. Sin of omission. Alam mo na masama yung ginagawa ng iyong kapwa, ang iyong kaibigan, pero hindi mo sinasabihan at hinahayaan mo na lamang sin of omission, ang tawag mo diyan. Alam mong nagnanakaw ang iyong kasamahan, pero wala kang ginagawang hakbang para sa tulungan. Sin of omission yan. Mga minamahal mga kapatid, ang pagiging banal ay hindi lamang sa pag-iwas sa kasalanan. Ang pagiging banal ay dapat may ginagawa ka ring kabutihan. Ngayon mga minamahal mga kapatid, may isa pa ring magandang karunungan ang binibigay po sa atin ng ating ebanghelyo. Ano po yun? Anumang paghihirap natin sa daigdig na ito, lahat ay may katapusan. At lahat ng paghihirap natin sa mundong ito ay papalitan ng kaginhawahan at buhay na walang hanggan doon sa kalangitan. Balikan natin yung kwento ng mayaman at si Lazaro. Si Lazaro, sobrang hirap, walang pagkain, tad-tad ng sugat. Pero nung siya'y namatay, lahat ng ito'y napawi dahil sa kaluwalhatiang inilaan ng Diyos sa Kanya. At ito pa, balikan natin yung first reading. Lahat ng iniisip at ginagawa ng tao, batid ng Diyos. Kaya nga, walang maitatago tayo sa Diyos. Lahat ay lantad sa Diyos. Harinawa mga minamahal mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, ang paanyaya lagi ng inang simbahan, gumawa ng kabutihan, magkawang gawa sa ibang tao, upang tayo din ay maging banal, tulad ni Lazaro. Tayo po ay magsitayo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay upang ang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang patitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakat at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaysa pamamagitan ng iyong Espiritu, ngayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling bubuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Tayo po'y magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalatilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanayahan sa kanyang banal na piging.
Panginoon, hindi ko rapat dapat na magpatuloy sa iyo, kundi isang salita mo lamang ay ay gagaling na ako. Liwanag ng aming puso, sa aming manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa amin ipadama. Patnubay ng mahirap, o aming pag-asa't gabay, sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaya. Liwanag ng kaliwan, sa amin dumalaw ka. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari sa Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Liwanag ng aming puso, sa aming manahan ka. Idulot mo po sa amin kapayapaang wagas, ang iyong gantimpala't mana, pangako mong kasarilan, ang bunga sa iyong kandili, ligaya magpakailanman. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagin nawa sa aming gawain at magpatibay sa maginaganap namin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo ibinibiling kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso'y nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, bilang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3:00 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ika-6, ngayong Sabado, 2 ng Marso, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga pangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapalaala ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magasal gamit ang mga ito ay magtamo ng awa at biyaya. Loobin mong tularan nilang banalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili